Tilala Roque. Eto na po, kasama natin si Sir Dan Caballes, Relationship and Family Consultant ng The Love Institute. Welcome back, Coach Dan. Good morning. At, hello. Hello, hello Hi. Lala. May Hi, good balita morning. ako. May flash report ako. Birthday mo daw Talaga? today. Oo. Oh, touch naman ako kahit birthday mo. Kasama ka namin ngayon. Thank you so much. Happy birthday to you. Oh, kakantahan ka namin. Salamat. Birthday to you. Woohoo! Oh, ayan na. Thank you, Special ang programa namin Oo. dahil birthday mo. Kasama ka namin. At magbibigay ka ng mga advice. Sige. Oy, Coach Thank you. Dan, eto na. Diretsahin na natin na kasi ang dami pong nagte-text ngayon. So sa mga inyong mga karanasan, pagdating sa family issues, ang una diyan kasing dilemma, daw bang sabihin sa iba kahit pa trusted mo o dapat wag muna? What's your first move? Pilitin mo ba munang solusyonan within the family? Well, even before the family, bago pa isama yung sa sarili muna, napakahalaga ng oras para magnilay, magkaroon ng personal reflection kasi minsan hindi malinaw kung ano ba talaga yung problema. At kadalasan, syempre pag in-involve na natin yung kasama natin sa pamilya at ito ay kasama pa dun sa pinagtatalunan o pinag-aawayan, may emotional component ito na minsan hindi rin sila malinaw masyado mag-isip. Oo. Kaya yung para sa sarili muna, ilinaw muna natin ano ba talaga yung issue, ano ba yung dapat pag-usapan. Inahanda rin natin ang sarili natin para pagkakausapin ko na yung person or persons involved, nasa medyo sentro na ako na hindi na ako masyadong galit o hindi na ako masyadong masama ang loob. So talagang paghahanda para sa sarili pagdating sa panahon na kailangan na pag-usapan yung dapat pag-usapan. Ito, Coach Dan, practical. Ang problema mo, asawa mo. Kayo ang Mm. team 'di ba? Paano mo sasabihin mo sa kanya yung problema mo sa kanya? Hindi ba kayo mag-aaway kapag gano'n? Well, may mga paraan, may mga communication techniques na tinuturo namin sa Love Institute, para maisabi mo yung sinasaloob mo nang hindi kailangan makasakit doon sa kabila. Okay, paano 'yan? Kadalasan, halimbawa tayo Lala nag-uusap. Sabihin ko sa iyo, alam mo, sama ng loob, masama ang ugali mo, Mm. no? So ikaw, syempre, dahil nakaturo sa iyo yung aking pagbibintang, actually wala akong sinasabing masyadong damdamin. Pinagbibintangan kita na ikaw ay masama ang ugali. So naturally, magiging defensive ka. Yes, oo. Ngayon, pero kung sasabihin ko sa iyo, Lala, ganito, alam mo, dun sa sinabi at ginawa mo, Lala, nasaktan ako eh. Kasi kaya ako nasaktan kasi mahalaga sa akin yung respeto. So nakaturo sa akin imbis na sa iyo. Oh, Less okay. defensive yung magiging reaction mo. Isa lang to sa mga communication techniques na tinuturo namin. Ang mahalaga, inaako natin yung ating nararamdaman. Okay. As opposed to, binibintang natin yung ating damdamin doon sa ating kausap. Okay. So ito, pwede ho ba magbigay ng example? Paano kung nahuli mo si Mr. halimbawa, meron na talaga siyang number 2. Paano mo siya kakausapin tungkol dito? Kasi karaniwan niya pinoproteksyon na ng mga anak. Ayaw malaman, di ba? Ayaw malaman ng ibang membro ng pamilya o mga kaibigan. So paano mo yun ayaw ko sabihin yung salitang kompronta eh. Paano mo siya kakausapin kung gano'n ang issue? Well, kung napatunayan na meron na talaga, una, yun nga, kahit na konting panahon, ay bigyan natin sarili natin maproseso yung ating nararamdaman. At ipaliwanag, again, yung paraan ay, syempre, mahirap ito dahil isasanay pa natin yung sarili natin na magsalita para, yun nga, hindi masyadong defensive yung ating kausap. Kung ako yung nando sa lugar ng babae, doon sa halimbawa mo, Lala, ganito ang sasabihin ko, alam mo, sakit na sakit ako dito sa ginawa mo, na natuklasan ko na meron kang iba at napakasakit talaga, lalo na dahil pinapundar natin, may pamilya tayo, may anak tayo. Gusto ko malaman ano ba talaga ang balak mo, no? Kasi doon sa paraan na yon ay hindi ko binibintang yung damdamin ko, pero at the same time inaamin ko na nasasaktan ako doon sa ginawa niya. At sa paraan ganito, marirealize ni Mr. in this case, ay naku, mukhang talagang napakasakit ng aking ginawa. Tapos ang tanong ay, what forward-looking na? Importante ito, anong balak mo? Kasi it's all about, ilabalik natin yung kasaysayan, it's all about the past, wala na tayong magagawa, nangyari na yan. So, syempre, pero mahalaga pa rin talaga maproseso yung damdamin. Mailabas yung sama ng loob, pero sa paraan na hindi masyadong
magiging defensive. At naturally understandable talaga. Sakit na sakit ako, no? Sakit na sakit ako. Yun yung ano. Okay. Minsan lalabas pa yan as galit, pero at least ma-ventilate natin ang sinasabi doon sa ating mga nararamdaman. Ito, may nag-text sa atin si James Molina. Sabi niya, idi magkorte na lang. Medyo, yun kasi yung last resort, ano, mas malaki yung kasi epekto nun, lalo na psychologically, mentally, emotionally sa bata. Hindi lang sa bata, sa buong pamilya. Actually, ang aking personal experience, wala naman akong panghuhusga sa proseso ng pagdadaan sa legal. Walang nananalo eh. Mhm. Kasi bakit? Sabi mo, manalo ka sa kaso. Ano yung kaso? O sige, isusuportahan ka. Pero una, gumastos ka na. Mm. Ang dami mo ng oras at emotional energy na in-expend dito kasi magtetestigo ka pa, all of this. At syempre, yun ang sinasabi mo sa mga bata, anong impact na nalalagay pa sa public arena yung kanilang buhay at potentially very traumatic to pagdating ng panahon na matanda na sila. May mga paraan para dumaan muna dun sa usapan muna Mm. para kung maaari maiwasan na yung legal na procedure kasi Oo. yun nga, honestly wala talaga nananalo dyan. Oo, kapag ganyan. Pero paano kung mga biyenan ng issue? Eh, syempre, magulang yun ng asawa mo, tapos may issue ka sa biyenan. Eh, paano mo yun sasabihin? Sasabihin mo sa asawa mo? Eh, syempre, parang kakampihan niya yung magulang. May ganun ba? Paano ba yun? Which is marami, di ba? Lalo na sa Philippine setting. Sa isang bahay lang kasi yun eh. Nakitira ka sa in-laws mo, pamilya nyo, hindi maiwasang hindi di ba, sasabong. Kaya mahalaga talaga dito yung level ng relationship ng mag-asawa. Kasi kung confident kayo na, alam mo, may sasabihin na ako sa iyo at sana makinig ka lang muna, no? Na kunyari ito, no, hirap na hirap ako na nakikisama tayo sa magulang mo at talagang masasakit yung binibitaw nilang mga salita, halimbawa, o pinapakita sa akin. Kasi talagang mabigat para sa akin yung nararamdaman ko mabigat kasi hinuhusgahan ako, pinupuna ako, minamaliit ako, kung ano man yung nangyayari. Mm-mm. At ito yung may hahatid natin sa paraan na yun nga, kung ang relationship nyo ay matibay, malakas, marunong kayong makinig sa isa't isa, kaya mong makinig ng hindi kailangan kampihan yung magulang mo. At actually may mga case talaga na hopefully nakakaintindi talaga yung anak, yung asawa na nakikitira doon sa magulang niya, na naintindihan niya. Pero ang importante dito, mapakinggan yung nararamdaman ng kabila. Oo. Iba rin financial. Hindi mo maiwasan humihingi ng tulong yung lahat, yung member ng pamilya sa pamilya. Yung iba daw, hindi na pinapaalam sa asawa. Tama po ba yun pagdating sa finances? Well, again, sa level ng confidence ng relationship ng mag-asawa, no? Pero siyempre, kahit papaano malalaman din naman ng asawa na pinagtataguan na teka muna, mukhang yung kinikita natin kulang doon sa lifestyle natin, ano? So, lalabas at baka makasama pa ng loob doon sa nung natuklasan na, ay, hingi ka pala ng tulong sa magulang mo. Kaya pala hindi mo ako mapagtanggol sa kanila. Nilalabas pa yung mga issue na ganyan. So, mas mabuti talaga na pag-usapan, ano? Maybe dahan-dahan bitawan yung katotohanan, pero importante, wala tayong masyadong tinatago sa isa't isa. Parang coach lang ang nakikita ko dito. Ano mang issue mabigat kasi connected sa'yo, kailangan mong sabihin eh. Pero it's a matter of how you say it. Hindi yung Yes. accusing finger. Dapat manggagaling ka sa ano yung nararamdaman mo lang bilang tao. Tama? Tama. In fact, yung maganda yung illustration mo na accusing finger. Hindi lang yung talagang ginawa, pero minsan yung damdamin natin, binibintang natin, no? Ikaw ang dahilan kaya ako Oo. kaya ako na-depress, kaya ikaw ang gumawa nito. Pero kung iaako natin yung ating nararamdaman, mas madaling ma-receive at maintindihan ng ating kausap. Kung ano mang problema ng pamilya, dapat ba ipaalam at ipaliwanag sa anak? O merong certain issues na hindi pwedeng munang sabihin sa mga anak? Depende sa edad ng mga anak. Kasi syempre, pag may level of maturity na, kunyari medyo teenager or even preteens, may mga bata talaga eh. Ang dami kong naging experience na yung mga magulang ay tinatago yung conflict nila. Pero nararamdaman ng mga bata, minsan 10 years old or below, nararamdaman nila, lalapit na lang sila. Mami, daddy, may problema ba kayo? Oo. No? Kasi yun nga eh, kahit na gusto natin itago,
very sensitive ang ating mga anak, lalo na sa facial expressions, mga non-verbals, yung tipong dati nakikita nila nag-holding hands o nag-aalikan sa Mm. bahay. Ngayon, very distant na. May impact ito Napapansin eh. nila yon. Yes, because children, natututo sila sa nakikita nila, hindi masyado sa napapakinggan nila. Sinasabi. Yes. Oh, okay. Ito si Dan ng Merville, Dan Lea. No, sabi niya, normal po ba kami? We just turned 20 years and have 4 kids. Wala daw silang naalalang nag-away sila. O, di ba? Ang galing. Pwede naman pala. Pero kakaiba ba to? Kakaibang nila lang na hindi kayo nag-aaway? Well, siguro may maliliit na hindi pagkakasundo. Pero yung pag hindi nag-aaway, minsan dahil hindi nag-uusap eh. Again, hindi ko Okay. inuhusgan si Dan. Oo. Ang sinasabi ko lang, may mga, kasi magkaibang tao kayo, there will be times na magkaibang opinion ninyo. Mm-mm. Ngayon, kung may paraan at may mga baka sila dumaan na sa parang educated na sila para dun sa paraan na para magsalita at makinig nang walang masyadong panghusga, baka kaya mas effective yung communication nila. Pwede silang mag-disagree na hindi kailangan nag-aaway. Baka yun yung ginagawa nila. So mabuti para sa kanila. Kaya lang, minsan ang ginagawa natin para hindi mag-away ay tinitimpi lang natin yung ating nararamdaman. Masama loob ko pero hindi ko nasasabihin. Alam mo, Lala, kwento ko lang Oo sa'yo. nga. Marami sa kalalakihan na Pilipino lalo na, ayaw ibahagi yung nararamdaman kasi akala nila masasaktan yung asawa nila pag sinabi nila yung kanilang damdamin. Pag sinabi ko na galit ako, nalulungkot ako, natatakot ako, may fear na mahusgahan yung aking nararamdaman. Kaya hindi ko nasasabihin. Again, hindi ko sinasabing ganito yung nangyayari kay Dan, pero yun yung siguro matuto nating maging mas bukas sa ating damdamin na hindi kailangan maging masyadong reactive yung ating asawa. Okay. So, parang ang nakuha ko talaga, communication is the key. Hanggat maaari, sa pamilya muna. Kung pwede, ma-resolve within the family. Kahit pa sabihin na kayo mismo may problema sa isa't isa. It's just a matter of how you say it. Tama, kasi pag dinamay pa natin yung pamilya ko o pamilya ni Mrs. ang dadamay niya, siyempre automatic may kakampihan. Kakampihan niya Mas lalaki. yung relasyon niya. Oo. No? At kakalat pa sa iba na minsan hindi natin talaga gusto. At kadalasan napapansin ko lang, ang kailangan natin hindi masyado ang advice kung anong gagawin, pero para makinig lang. Yes. At yun, isang magandang life skill yan, how to listen. Mahirap. Oo, pero mahirap Oo. Oo, pero kailangan natin yan, lalo na para sa mas maayos na relasyon sa ating pamilya. Coach Dan, happy birthday and thank you so much. Ingat ka. Maraming salamat, Lala. Okay. God bless.